Magandang gabi po sa lahat. Happy New Week po. Tayo pinadako na sa ating music service at sa pasimula tayo po manay manalangin. Gamanan niya Diyos na nasa labasan sa manalangin. Yung gagabion, may kalabat sa lahat ang adlaw sa mong pinabuhi at tugod pa karamang tulong. Sa among pag-awitan, sa milisay ng matubo, nabahi kami ang malimong po. Mahimong mamaayon sa mga tubangan. Nabahi sa mga magkagsunan sa mga pamilayan. Ang tanan among sasalit kami mo, pag ipagpamayon pa sa sa aming mga magulang na nilo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, yung pagtungan na sa aming tulong na liwan. Amen. Awitin po natin ang kay Jesus na pag-ibig, hymn number 86. Sa may bilang 86. Kay Jesus, sing! Kay Jesus na pag-ibig ay aking ibig at namatay at nasa pag-ibig sa pag-ibig sa aking pag-ibig na kailaning kahirap na isipin sa lahong maiisip kanyang pagpapatid kay Jesus na pag-ibig ay aking awitin na matay siya nagsakit sa pag-ibig sa akin. Sa kanya ako'y walang nagawa, kabutihan Panginoon, yung tulong, pag-ibig ko'y mamasay, kay Jesus na pag-ibig ay aking awitin na matay, siya nagsakit sa pag-ibig sa akin. My Lord and Abby, hymn number 285. I have a precious, precious thing. I have a precious, precious, so very dear to me. He loves me with such tender love, He loves so faithfully. I could not live apart from Him, I love to feel Him nigh, and so we dwell together, my Lord and I. Sometimes I faint and weary, He knows that I am weak, and as He bids me lean on Him, He shall my brother see. He leads me in the path of life, beneath the shining sky, and so we walk together, my Lord and I. I tell Him all my sorrows, I tell Him all my joys, I tell Him all that pleasures me, I tell Him what I'm for. He tells me what I ought to do, He tells me how to try, and so we walk together, my Lord and I. He knows that I am longing somewhere in soul to live, and so He bids me go and speak the loving word for me. He bids me tell His wondrous love and why He came to die, and so we work together, my Lord and I. Hymn number 287. I love to tell the story. I love to tell
sing. I love to tell the story of what the things of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longing, and nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my fitting glory to tell the old story of Jesus and His love. Thus, I love to tell the story for those who know it best. The hungering and thirsty to feed His life of bread, and in Jesus' glory I sing a new song. So here that I have loved so long, I've got to tell the story. 'Twill be my fitting glory to tell the old story of Jesus and His love. Sa pagkapatuloy, tayo pong lahat tumayo at alisin natin Sweet Hour of Prayer, team number 311, 311. Tayo pong lahat ay tumayo. Sweet Hour of Prayer, sing. Sweet Hour of Prayer, Sweet Hour of Prayer, that of death and peace me not, my Father's Son, make all my wants and reject not. In Jesus' of distress and grief, my soul send on relief. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, darling, I pity shall bear to Him whose truth and faithfulness in grace the waiting sun to bless. And sing His face, believe His word, and trust His grace. Cast on Him my everything, and pray for this sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may guide and consolation share. From this God lovely night, I do my own and take my flight in my immortal place. I run to see the everlasting Christ.
and shroud us into the air. Farewell, farewell, sweet heart of prayer. Sila ng Diyos sa Kanya. Maraming po salamat naman sa iyong ingatan, sa lahat ng kalingkod, pamilyang buhay, at pinabayan. Salamat sa iyong tulungan mo, sa iyong banal na Espiritu, sa mga sa amin ang mga pagkitin. Ama, sa pagpupulong, naway samahan mo kami at ingatan. Ama, dinadalahan ko, Ama, ang salita ngayon gabi, kepada Diyos Smith, menjadi po mga kalinaw, ay yang sasabihin ito nagpapalakas sa aming pananampalataya habang kami ay naghintay sa iyong muling pagbarito. Madalangin ko rin naman ang mga kapatiran, ang mga karamdaman man sa physical at spiritual, sabay pulong mo sila magalingin ay masama namin sila sa muling pagsamba at papuri sa iyo. Nadalangin din namin naman mga kapatiran na papunta pa rito sa bahay-tubahan, may natanong sila sa so, nadalangin, may matanggapin, patawad sa mga pagkukulang mo sa isip sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Alam ko na medyo pagod ang iba sa atin ngayon dahil sa ating mga kanya-kanyang mga trabaho. Pero dahil ito po ay obligasyon natin mga kapatid na tayo ay pupunta rito upang sabahin natin Panginoon sa gabing ito. Kaya nandito tayo ngayon. At sa gabing ito mga kapatid, aking pasalamatan ang ating chorister na siya namumuna sa ating pag-awitan sa Sister Consing sa Slovenia. Ganun din si Brother Ruel Matuto sa kanyang paguna sa ating panalangin. At bago magsasalita ang ating speaker, walang iba si Brother John sa Slovenia, ay pagkalooban tayo ng isang awit na galing ni Sister Elisa Buenaventura. At dahil ngayon ay Merkulis ng gabi mga kapatid, ay ito ang gabi ng ating pagpasalamat at mga kahilingan sa Panginoon, ay aking ibigay sa inyo ang misa para sa inyong mga kahilingan at pagpasalamat. Bukas ang ating misa para doon. Sino po ang may mga kahilingan ay mayroon tayong isang microphone dito. At itong isama sa panalangin ng aking anak na si Wilton. Dinala ko po sa Mintan kasi hindi na makaya mga kapatid. Nung paglalami nagwala, hindi ko alam na mayroon palang kasalanan dito at pumunta pala dito sa simbahan. Ngayon kanina pa lang ako nangali na kalang sa kanyang mga gawa kasama. Sinabihan ako ni Derek Reyes. Ngayon, nung gabi ng Sabado, ay nagwala ko kami ng buwang pinasaktan. Yung mama niya, nire-ready na sana. Ngayon, yung pong pinaupahan sa bahay ko, hindi po ng mga paa. Kaya wala naman sa sarili mga kapatid. Ngayon, sabi ko, nag-worship yung luhod ko, sinuntok ko ang ulo ko, ginapuan ng tainga ko. Sabi ko, wala, maalis na tayo. Mabuti na lang na andyan ako, kasama nila lang sa pinsan kayo, misis ko lang, mahirapan. Diya sa pagdating doon sa Icordia, sinuntok ako dito, nailo ako kasi alam mo yung buwak, pagkasara yan. Kaya nailo ako, sinuntok din ako sa likod. Ano gagawin ko?
Pinara ko ang taxi. Pinasakay ko sa taxi. Hindi ako sa gitna. Ang misis ko ron, dito ako dyan sa gitna. Magpakahirap, sigaw-sigaw. Pagkatapos, ay kung hindi pa ako nakasama, basag na basag yung salamin sala ng ano. Ay dinuraan yung driver. Pasang-pasang ng dura. Mga kapatid, hanggang po na dumating kami ron, mental na inalihan dito. So magaling na sana ito mga kapatid. So yung pinakbawal kasi sa kanya, ginagawa pa rin ngayon. Yung po mga parakana, pumunta ron, yung maraming tato, doon nagmamariwana, mayroon sila sa hindi na rugby. Yung pintura na pinakamakinding baho, yung po tinira nila. Nung nakapunta niya dito, sino po yung mga sasaktan mga kapatid, patawarin niyo sila kasi wala nang pag-isip. No? Kaya, sabi ko, kung ano man mangyari sa kanya, ginagawa po namin ang lahat namin yung ginagawa. Baalis sobra na 3 taon ng paghihirap ko sa kanya. Kung ano po, mamamatay man siya, wala na po hindi ano pananakot po sa Panginoon pagkat ginawa ko lang lahat. Kaya atin pong isama sa panalangin siya na gumaling. Ito lang po. Ibig sabihin, nandun siya ngayon sa mental hospital. Sige. Ay, sama natin sa panalangin mga kapatid, yung bunso na anak ni Brother Vero, nandun sa mental hospital ngayon. Sino pa po? Sir John? Salamatan natin ang Panginoon sa mga sagat natin sa babala, sa araw-araw. Nagsama daw natin sa panalangin yung kapitbahay nila Sister Agnes, na si Presi, may cancer siya. Sama natin sa panalangin. Kasama rin natin sa panalangin yung gaganaping Hope Impact sa Sabado. Nawag natin ating magpapasiran na pakisangkot sa gawain nito. Sino pa po? Patuloy natin, i-encourage niyo muli mga kapatid, patuloy natin idalangin si Mickey Navarro sa kanyang karamdaman. Sama natin siya sa panalangin ngayon. Aaron pa po ba? Wala na po? Kung wala na mga kapatid, baka mayroon pa dyan. Sama po natin sa panalangin ng anak kong bunso. Nagluluko na naman sa pag-aaral. Kaya sana makatapos siya ngayon ng high school para wala na ang problema. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na yung mga karamdaman namin ay gumagaling, yung mga apo ko. Tapos yung asawa ko, palaging masakit ang paa. Sana gumaling siya. Maraming salamat. Si Jomar pala yung bunso. Sama natin sa panalangin mga kapatid, yung bunso si Tensione, yung kanyang asawa. Ayun, sama natin sila. Isama na ako natin sa kariyak sa panalangin. Ngayon may sakit. Inuubo, parang pinatangka ko. Sama na natin sa panalangin si Brother Pascual, Sister Miriam, may karamdaman. Puri po ako nagpapasalamat sa kapatid sa ating Panginoon dahil sa pagabay niya po sa amin sa mga araw-araw na pamumuhay. Ating pong isama mga kapatid ang ating pong gagawin sa Sabado, yung ating pong host impact na nawa po ito ay maging successful. At isama din po natin si Brother Julio kasi masakit po ang kanyang ulo at katawan dahil siguro po sa trabaho. Kaya hindi po siya nakasimangan. Salamat. Iyon ang kahilingan ni Sister Lisa. Isama natin sa panalangin, Brother Julio. Yung gagawin natin sa Sabado, huwag natin kalimutan. Isama natin sa panalangin. Mayroon pa po ba? Kung wala na po, ay manalangin tayo ng isahan. I never walk alone, I never see Lord, who walks beside me everywhere I go.
Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi. Happy midweek. Midweek. Maraming salamat, Sister Elisa, sa napakagandang mensahe ng awit papuri sa ating Panginoon. Amen mga kapatid. Parang pag ano ko yun sa Tagalog, parang nahirapan ako. O pag inano ko rin sa Bisaya, nahirapan. Ayun ang ano mga kapatid, sa mensahe ng awit, napakaganda po. Ako'y nagagalak sa gabi ito dahil binigyan naman ako ng pagkakataon na magsalita sa inyong harapan. Kumusta po kayo mga kapatid? Kumusta ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano? Masaya ba? Minsan masaya, minsan malungkot. Yan ang buhay ng Kristiyano. Ang ating talakayan ngayon mga kapatid ay, ang pamagat ay pag-uugali ng Kristiyano. Yun ang ating talakayan ngayon mga kapatid. Bago pa natin talakayan mga kapatid, tayo muna ay samantalang ang masumandaling manalangin. Ama naming banal, kaya sa lahat ng dapat sumalangit, sa darulang ito Ama, kami ay humiling sa inyong Santong Espiritu na naglugay sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming buong isipan, baba ang aming manawaan, ang mga dalangin na nag-consent, patawad mo ang aming pagkulang, pagkasalan sa magdalangin sa pangalan ito sa Diyos. Kung kayo ay may dalang banal na kasulatan mga kapatid, ay tayo sa sulat ni Apostol Juan sa chapter 2 verse 6, yung sa binasa ng ating kapatid kanina. Ang nagsasabing siya ay nananahan, sa kanya ay nanarapat din na lumakad ng gaya ng nilakad niya. Mga kapatid, tinakay ni Apostol Juan ang unang sulat. Bagamat tinakay niya ito mga kapatid sa tungkol sa mga maling aral sa teolohiya. Nakita ni Apostol Juan na pinalawak ang teolohiya sa moralidad. Bakit mga kapatid na sumulat si Apostol Juan? Si Apostol Juan po ay isa rin pong na bilanggo siya mga kapatid. Siya ay sumulat. Naalala ko mga kapatid na ako ay binigyan ni Brother Joe na bahagi sa bilangguan na magsalita. Ako ay kinabahan, natakot ako mga kapatid. Baka sa aking pong salita doon, magbigla ng walampag yung mga bilanggo. Nakakatakot mga kapatid. Pero si Apostol Juan, ang siyang bilanggo mga kapatid, siya ay nagsikap na ipadala ang kanyang sulat sa mga Kristiyano. Siya ay nagsikap mga kapatid na mapaabot niya ang kanyang sulat pabalita tungkol sa ating Panginoon mga kapatid. Dahil dito nagkaroon ng tumpak na teolohiya. Halimbawa, maling pagkaunawa sa kautusan at biyaya mga kapatid. Dito, ang milyong-milyong tao ang araw ng Sabat ng Panginoong Diyos ay narasatangaan mga kapatid. Milyong-milyong tao mga kapatid, niyurakan yung pag-iling ng Sabat. Dapat nating tiyakin ang pagkaunawa tungkol sa Diyos at kasulatan na halimbawa, hinug at lumago at tumpak. Kumusta po mga kapatid? Tayo po ay hinug na ba sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano? Tayo ba ay hindi na matitinag sa ating pananampalataya? Talagang hinug na mga kapatid at lumago at tumpak. Yun ang sulat ni Apostol Pablo sa Apostol Juan. Dapat din natin tiyakin ang ating teolohiya na makikita sa ating pag-uugali. Makikita sa ating pag-uugali ang ating doktrina mga kapatid. Nakakalungkot mga kapatid, sabi dito na ang ating mapagtanggol sa doktrina ay mayroong mga gawain na hindi kaya sa harapan ng Diyos mga kapatid.
Nakakalungkot sa ang ating mga mag-aaral sa Ilunya na sa ministeryo ay nagubigo. Sabi dito sa sulat mga kapatid ni Apostol Pablo. At dito mga kapatid, binigyan din ni Juan ang pag-uugali na tuwiran at di tuwiran, mga Kristiyano mga kapatid. Kaya sabi niya mga kapatid sa kanyang mga kapatirang mga Kristiyano na huwag daw tayo magsinungaling, huwag magkasala, huwag magbuot sa mga kapatiran. Ito ang napangalan mga kapatid. Kung tayo po ay sa ating pananampalataya ay may po tayo sa ating mga kapatiran, alisin po natin mga kapatid. Ito po ang hinihin ni Apostol Juan sa atin. Kaya mga kapatid, kung sino man sa inyo na mayroong mga napuot sa kapatid, ating kamayan mga kapatid, manghihingi tayo ng tawad. E sabi dito sa sulat ng Juan na huwag pagpuot sa mga kapatiran. Kaya ako rin mga kapatid ay talaga siguro sa inyo, kung meron akong mga nagawang mga kasalanan sa inyo, ako po ay manghihingi ng tawad. Kaya sabi dito, huwag tayong mapuot sa ating mga kapatiran. May isang elder dito mga kapatid na nagsalita na gano'n, nanginginig siya ng pasensya. At sa pagkatapos sa kanyang pagsalita, ay bigyan niya ng sinabayan ng kapatid at inakap kapatid sa tawarin mo ako sa ating mga nagawa ko. Gano'n po tayo mga kapatid, mga pag-ugaling Kristiyano. Kasi ang pag-ugaling Kristiyano mga kapatid na makita na natin si Kristo sa ating buhay. Ating itong buhay mga kapatid. Kaso lang mga kapatid na minsan magkayaan na tiga na lang. So, panalangin lang natin mga kapatid. Panalangin. Kasi ang buhay Kristiyano mga kapatid na mahirap po. Dami kang i-adjust sa iyong sarili. Panawakan ng pag-unawa sa kapatid. Ako mga kapatid, nang dati pa ako sa kadiliman, pag iyan mo ang aking mga karanasan na pakahirap ng mga kapatid. Ang dali kong magalit. Kunting diferensya, habulan ng itak kung sa Mindanao mga kapatid. No? Pero ako ay nagpasalamat sa Diyos na unti-unti niyang binago ang aking buhay. Nung ako po ay hindi ko pa ay tinapon yung aking ating-ating. Ako po ay isang membro sa Tagtandang sa Davao mga kapatid. Ako po yung inalis yun. Kasi nang nabayagustanihan ako dito na ni Bracket John Barry Pascual na yung mga ganong mga mali po mga kapatid. Itinabong ko yun. Kaya ako ay nagpasalamat na ganito pala ang buhay Kristiyano. Palawakan ng paunawa sa ating mga kapatid. Kung mayroon mang mga kapatid na panalangin na natin, mga kapatid. Kung mayroong kapatid talagang ayaw panalangin natin mga kapatid para sila ay bumalik. Ito mga kapatid, narinig ko rin na kung mag-away ng mga kapatiran daw, kailangan daw may isang umalis. May isang umalis. Sa isip mo mga kapatid, parang hindi maganda umalis. Pag umalis tayo mga kapatid dito, tayo ay lumawas, wala na. Nasaan ang ating pamumuhay bilang Kristiyano dyan. Manatili tayo mga kapatid, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, manatili tayo. Huwag tayo lumabas. Kasi pag lumabas ang isang kapatid, may kapatid na umuwi ng ibang lugar, nagdala ng sama ng loob. Ako mga kapatid, prangkahan tayo. Pag ako umalis sa iglesia ito, tiyakin ko na wala akong sabang loob na manggaling dito. Yan ang pagsikapan niyo, pinalangin ko sa Panginoon. Kaya sabi dito sa sulat ni Apostol Juan mga kapatid,
Magmahalan tayo sa isa't isa. Nandito sa kasi hindi ko lang mahal. Kulang. Magmahalan tayo sa isa't isa. Sana ating pag-ano ng ating mga ugali. Madaling mainit, kunting. Pero namana natin na mga kapatid noong kapanahon ni Moises na sabi sa sulat ni Ellen G. White na pinighati ni Moises ang banal na Espiritu dahil sa kanyang galit. Anong galit ni Moises? Sabi niya nung kanyang bayan, kayong mga mapanghimagsik, magbigay kaya ang batong ito ng tubig. So, pinalo niya ng makalawa. Doon na nagalit ang Panginoon sa kanya, hindi na siya sinasalita. Sabi ng Panginoon, huwag ka nang magsalita, ako na. At binigay niya kay Joshua ang bayan na papunta ka na. Pero mga kapatid, ang init ng ulo, kunting problema, relax lang. Ako mga kapatid, yan ang pinagsikapan ko na mawala sa akin. Pero unti-unti sa tulong ng banal na Espiritu sa Panginoon, unti-unti nakayanan ko mga kapatid. Yung biyahe lang sa tramo, nasa harap ka na, biglang sumingit. Singit na naman, limang singit. Okay lang, sige. Kung sino pa sumingit, singit. Gano'n lang ang ginawa ko. Kung hindi pa kayo kumita, minsan nagsabi ako, mga kaibigan, walang po kami pagbili ng gatas. May kasama kami dito na may kambal. Inunsensya ko mga kapatid, may kambal, walang pa pagbili ng gatas. Maawa naman kayo sa amin. Gano'n na lang ang ginawa mga kapatid. Yung iba sa mga isip, kailan pa itong mga, dami ng mga salita na na-islansin ko dito. Pag tayong mga Kristiyano mga kapatid na ating pag-aralan ang ating mga salita, mga bitaw ng ating mga salita na di makasakit sa ating kapwa at kaya sa harapan ng ating Panginoon. Yun ang buhay ng mga Kristiyano. Yan ang Kristiyano mga kapatid. Na talagang pag mayroong mga kunting problema, pigilan mo, huwag mong bigyan ng kuwang ang utak ng makapasok yung kaaway. Kasi pag pumasok yung kaaway mga kapatid, naranasan ko na yan mga kapatid, pag pumasok ang kaaway, kahit ano na lang ang bitbitin mo mga kapatid. Noong sa katiliman ako. Totoo yan. Kailangan pag mayroong mga diferensya, inuutulungan mo ako. Isipin natin na ako ay isang gilder. Bigyan mo na akong lakas kung akong bigay sa kaaway. Ganun ang ano natin. Hindi natin na papasukin natin kaaway. Tapos marami na tayong mga salita at bitawan na nakakasakit. Sobrang emosyonal mga kapatid. Kaya ang panawagan ni Apostol Juan sa mga Kristiyano, magmahalan sa isa't isa. Ay sana tayo gano'n ng ating kaugali mga kapatid. May maligtas kaya tayo. Assume na biglang bumaba yung kalapaat, mahagip kaya tayo. Kung gano'n ng ating kaugali. Sabi mga kapatid, hinog, lumako, at tumpak. Wala tumpak, yung sakto. Sa mga panalangin natin, mga karamdaman natin, sinong maalala namin sa banal na suratan, sa mga sakit ng ating dinadala. Maalala natin si Job. Ano sabi ni Job? Nang inano siya ng kanyang asawa, sabi ni Job sa kanyang asawa, "Hoy babae, tatanggap ka ba lang ng mabuti sa Diyos, hindi ka tumanggap ng masama. Pati masama, tinanggap ng mga kapatid." Yun ang Kristiyano. Talagang hindi niya tinanggap niya lahat. Sa atin dito, sinong maalala natin kung meron tayong karamdaman, sinong mga sakit sa kasukasuhan, baywang, ayaw na magsimba. Sinong maalala natin dito mga kapatid? Sa ating mga kapatiran na sinong maalala natin? Ang naalala ko mga kapatid, si Tatay Saliman. Meron lang usang ilong. Eh, simba pa rin. Tayo pa kaya? Wala pong usang ilong. Hindi tayo magsimba. Merkulis-Merkulis. Yun ang tingnan ko sa isipan mo mga kapatid kung merong maramdaman ng kunti. Yan tayo. Simba. Kung meron tayong kaway na mga kapatiran, simba pa rin. Hanggang sa magkabalita. Ganun ang Kristiyano mga kapatid. Yung panawagan ni Apostol Pablo na magmahalan tayo sa isa't isa.
Mga kapatid, siguro, mga kapatid, ito lang talata na iwan ko sa inyo mga kapatid. Na ating bulay-bulayin, samantalang tayo ay naglalakbay bilang mga Kristiyano na makita sa atin pamumuhay na si Kristo na sa atin. Na tayo ay kahit mga problema, pagsubok sa buhay na makayanan natin mga kapatid, huwag tayong magpawala ng pag-asa. Ito mga kapatid ang uling talata na ano ko sa inyo mga kapatid. Sa 1 Juan 1, talatang 7. Ang sabi dito mga kapatid, ngunit kung tayo nagsilakad sa liwanag, na gaya niya nasa liwanag, ay may isama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kaya po nililinis sa ating mga kasalanan. Balikan po natin ating mga kasalanan. Huwag na po mga kapatid. Ano ko lang sa ating mga kapatid bilang mga Kristiyano, yan po na kailangan ang ating mga pagkilos, mga pananalita ay kaya-aya sa harapan niya. At panawagan mo na mag-alang tayo dito. Ito lang po ang aking dalang ng dito. Maraming salamat. Be like Jesus, be
like Jesus all day long. I would be like Jesus. Ito ang samantalang namin patuloy gabayan ng mga sa amin na magkakasin at ito ang isang pagkatulong sa mga